So, yan guys. Ngayon, ituturo natin kung paano nga ba mag-connect ng Java to MS SQL Server. So, first, let's see. Sa mga nandito ngayon, karamihan ay puro Express yung gamit since yun yung mabilis gamitin. So, pag magkoconnect tayo ng Java, ang kailangan natin ay MS SQL. Pag magkoconnect tayo na sa Java, ang kailangan natin ay yung developer na edition. So, download nyo ngayon ng developer edition. Download nyo lang dyan. So, na-download ko na siya. So, let's install. Sabi dito, install MS SQL developer version. So, install lang natin yan. So, basic lang tayo. Hindi natin kailangan mag-custom. Accept na natin yan. Install. And wait lang natin siya mag-install. So, ayan, natapos na install natin. So, kung ito yung inuna nyo, wala pa kayong wala pa kayong Express edition, wala pa kayong naka-install dati, click nyo lang itong install SSMS and dadaling kayo nyan sa download SQL Server Management, tapos download SMS and download nyo na to. So, since meron na ako ng Express, hindi ko na siya download. Gusto natin yan. So, close na natin to. Yes. So, next dito, install standalone server. So, ngayon, ang i-install natin ay yung standalone server. So, ano nga ba siya in-install? Punta lang tayo dito and hanapin nyo yung Microsoft SQL Server nyo na in-install. So, ito, yung SQL Server Installation Center. So, punta lang kayo sa installation. New SQL Server Standalone Installation. So, this PC, tas sa C agad siya. Tas itong SQL 2022 Developer End. Then, click nyo lang yung OK pag nandiyan na kayo. So, wait lang natin. So, ayan na nga. Ito na yung lumabas. So, Microsoft Update. Microsoft Update ba tayo? No, huwag na Microsoft Update. Next nyo lang yan. Install setup files. Mag-install ba kayo? So, makikita nyo dito yung mga result ng install rules. Sa rules, machine learning, shared features, pass, consistency pass. Dito sa Windows Firewall, ganyan daw talaga yan. So, yan na pansinin yan. Next na ulit kayo. Dapat yung apat na yan check. Pag may hindi ma-check yan, hindi ko na alam paano nyo gagawin. So, installation. Dito naman sa installation type. So, makikita nyo, meron tayong Express. Pero pag wala kayo Express, isa lang makikita nyo dito. So, ito lang tayo performan yung installation of SQL Server 2022. So, edition, developer edition, specify pre-edition developer, next. Tapos, syempre, di na natin babasahin yan. Accept lang na accept. So, ito. Azure extension for SQL servers. In-check yan. Di natin kailangan yan. Next lang tayo. Then, dito naman is a database engine service. So, ayun na nga. Dito tayo. Next nyo lang ito. Okay. I-check nyo lang pala database engine services. Next. Please wait. So, dito naman. Pwede mag-default instance pero pwede tayo mag-names instance dito. So, since kailangan natin na mas specific, magpapangalan tayo. Connect to Java. Connect
Java Connect na lang. Java Connect. Tapos instance ID MS SQLs. Server Connect Java. Server Java. So next natin, sana gumana. So gumana siya. So minsan di siya gagana pagka nakakaparehas na siya dito ng instance name. So dapat wala siyang kaparehas ng instance name and instance ID. Server configuration. Wala tayong gagalawin dyan. Next lang. Ito. Dito naman pwede nyo nang i-click to, lalagyan nyo yung password, pero pwede naman ayusin sa manage sa studio, doon nyo na ayusin yan. So next na lang tayo, tapos di pa pala tayo, next add current user muna, yan. Pag na-add nyo na yan, next, tapos install nyo na agad, wala na kayong gagalawin dyan. So ayan, tapos na nga, succeeded. Database engine services succeeded. So install successful, close na natin yan, close na natin to. So pag wala pa kayong server management tools, click nyo lang to, dadalhin kayo nyan sa server management tools. So yung in-install natin kanina, ay yung tinry natin install kanina, which is ito, server management. So na-install natin standalone server. So, kailangan natin ganyan. Enable login in SQL authentication. So, paano nga ba natin siya gagawin? Buksan nyo na to. Yan, lalabas pag bukas mo. So, Java Connect. Tapos, pag nasa Express ka pa dati, click mo lang to ulit. Tapos, browse. Database engine. Tapos, Java Connect. Tapos, okay. Tapos, Windows authentication muna, tapos database engine. So, correct mo. So, connected na tayo. So, sabi dito, enable login in SQL authentication. So, paano nga ba yan? Punta tayo sa security. Tapos, logins. So, makikita nyo dito sa SA, naka-X siya. So, kailangan pagana natin siya. Paano natin gagawin yan? Punta tayo dito sa right click nyo tong desktop na to, tong database nyo, server nyo, tapos properties. Ito tayo sa permissions, ay security. Yan, tapos click nyo lang tong SQL server and Windows authentication mode. Tapos click nyo okay. Tapos of your configuration natin started, so okay. I-restart natin ngayon to. Restart mo lang yan. Yes. So, ayan na, restart na natin. So, connect na natin ulit. Windows authentication, connect lang. So, connected na ulit siya. So, eto na tayo sa login. Double click nyo lang yan. So, lalabas yung properties nyan. And so, kasi may default password, di ko alam kung ano yan. Ito, papalitan natin siya ng yan, palitan natin siya ng Java. Palitan natin siya ng Java and password Java. So, in first password policy, X natin yan, and check natin the status. Kailangan naka-grant siya and enabled. Daan nyo grant and enabled, then okay. So ngayon, restart natin to. Kailangan pag na-restart, makikita nyo dito, ito, wala na siyang X. Disconnect natin, tapos connect natin. So ngayon, ito na. Ang pipindutin natin dito, SQL Server Authentication. Login natin. Ano yung login natin kanina? SA. Yun yung account natin, yung SA. Isang password natin ay Java.
So ang mahalaga that yung ang server name nyo is yung sa may ano, yung hindi express, tapos connect nyo na. So ayan, na-connect na natin, na-connect na siya. Ulitin natin. So yung server nyo dapat is yung sa may hindi siya express, dapat hindi express, tapos authentication, SQL Server authentication, tapos login SA, tapos yung password nyo, which is yung sa atin is Java. So connect nila, connected na siya. So ngayon tatry natin gumawa ng database. No query lang tayo, tapos create, ay mali spelling, database faculty. So kailangan i-create nyo yan, execute, kasi gagamitin natin yan mamaya. Ayan, ito na yung faculty. So next step na tayo, download JBDC driver. So paano nga ba i-download yan JBDC? Siya lang dito ba ito, JBDMS SQL JBDC driver. Dito but MS SQL Microsoft dapat. Yan, Microsoft SQL JBDC driver SQL. So click nyo lang download. So dito di tayo pwede basta-basta mag-download. Ang kailangan natin i-check kung ano yung Java JDK natin. So paano natin gagawin yan? Open nyo lang yung compiler nyo. Sa akin NetBeans. Tapos wait nyo lang yan guys. Ayan na. Punta kayo sa tools and Java platforms. So JDK 22. Minsan yung mga version natin is mababa, so 18, 19. So dapat compatible yung download natin. Sa akin compatible yung 12.6 sa JDK 22. Pag lower version, dito natin makikita ata. So, ayan, JRE. Ito, pagka version nyo is saan ba yan? Basta pag lower version, mas mababa. Kagaya nito, ito pang ano to, 19, JDK 19. So ito kailangan nyo pag JDK 19 kayo or 8 lower, 12.4. So sa akin 16. Dapat zip ito download nyo. So download natin. Download ko na siya. Then pagka download nyo, yan, pagka download nyo, i-extract nyo ngayon yan. So pagka-extract nyo, saan nyo dadalhin yan? Punta kayo kung saan napupunta yung Java project nyo. Ito sa akin, NetBeans project. So nilagay ko siya dito. Ano ba yung next step? So na-download na natin siya, na-extract na natin. So move MS SQL auth. Ano nga ba yun? Punta tayo dito, SQL. Open nyo lang yung extract nyo. Feel ko kahit saan na may location na folder nyo, basta naka-extract siya. Ulitin natin sa SQL 12.6 and sa auth. Sa auth 64. Ito, makikita nyo to. Kailangan nyo ngayon i-copy, Control C or copy. Tapos punta kayo ng this, ano nyo, local disk. Ayan. Tapos program files, Java, JDK, tapos bin.
ipipaste nyo ngayon dito yan. So, paste natin. Meron na. So, X natin. Minsan, may mga folder pa dito na JRE. Ipipaste nyo sa JRE tas library. Sa lib. So, ganun lang. So, nandito natapos na natin to. Itong MS. Wag. Ito yan. Enable TCP IP na tayo. Enable TCP IP port for SQL Server. Enable na natin siya. So, natin siya enable dito sa ito yun, SQL Server. Search lang. SQL Server Configuration Manager. Bang. Yan. So, yan. Dito tayo sa may SQL Server Network Configuration. So, ito. Meron tayong Java Connect. So, makita natin naka-disable siya. Gagawin natin, i-enable natin siya. Yes. And dito, lalagyan natin siya ng port na 1433. Di ko alam kung ba't 1433. Na search ko lang din. So, as much as possible, lagyan natin lahat. Para may choice yung kukonektan. Tapos, sa akin, in-enable ko yung unang tatlo. Tapos, sa enabled, yes. Tapos, apply natin. Service stop or start. So, X na muna natin yan. Enable natin yan. Import daw natin yung jar file sa project library Java compiler. So, ngayon, gagawa tayo ng new Java project. Gagawa tayo ng new Java with Ant. Next. Gawin na tayo create. Connect. SQL. MS SQL. Finish natin. So, pagka-connect natin, makikita nyo dito libraries. So, sa libraries, i-click nyo yan, right-click nyo siya and add jar folder. Yan. So, ito na yun. Ganito. So, sa akin, since nilagay ko siya sa may kung ano yung download nyo kanina sa JB River, dito ko siya nalagay sa NetBeans project ko. Open. Ay! Mali. Remove natin yan. Isa ulitin natin. Jar folder. Tapos sa NetBeans project. SQL JBDC. Eno. Tapos yung jar files. Sa akin, ang nilagay ko itong JRE11. So, pwede nyo naman nata siya both ilagay. Pero ito yung ilalagay ko, yung mas mataas yung version. So, open. So, makita nyo siya dito. So, ngayon, nalagay na natin yung jar, yung Java compiler, libraries. Input na natin tong code connection for main. So, gawa tayo dito ng Java class sa package natin. Connect Java to SQL. Finish. At ayaw niya. Kasi dapat dito tayo mag-collect. Connect Java SQL. So, saan nga ba natin siya nilalagay? Ilalagay natin siya sa main. Tas tab niya lang. Ganyan lang yan. Then, ano na nga ba mangyayari? Dito sa ating unahin muna natin tong mga string na dineclare niya. Ito pinanood ko. Nanood lang kasi ko, guys. Sinasummarize ko lang para mas madali intindihin. So, localhost. Sa host name, localhost lang talaga siya. So, instance name. Ano nga ba instance name?
Saan natin makita yung instance name? Punta tayo dito. Ito. Connect. Ito lang kopyahin natin. Yung server natin ng developer. Hindi yung express. Tandaan nyo yun guys. Lagay lang natin siya sa instance name. Then, ano nga ba yung database na i-access natin? So, since gumawa tayo dito kanina ng faculty ngayon yung ilalagay natin dito. Database. Tapos sa user, SA. Tapos, yung password natin kanina ay Java. So, ayan. Next naman tayo dito sa class for name. Ito, hindi ko alam kung para saan to. Kinapit ko lang siya. So, yan. Class Microsoft SQL Server EBDC. Driver para ata sa driver yan. Sa Macs. Tapos, add rows clause lang tayo. Next natin ay itong connect URL. So, copy natin yun. Huwag na natin isama to. Ito na agad i-copy natin. Paste natin dyan. So, paano nga ba nangyayari dito sa connect URL? So, URL lang siya. Ito yung pinaka-server. Tapos host name, which is yung local host. Port natin 1443, yung nilagay natin kanina sa my configuration manager. Tapos instance, ano yung instance natin? Itong desktop-based na Java Connect. Database name, SQL database, which is yung faculty. So ito, dinagdag ko to kasi ito yung error sa akin. Pwede siyang wala, pwede siyang meron. Pero lagay niya rin agad, di naman siya makaka-epekto. And copy nyo lang to. So ayun, ka-error tayo. Turo ko yung error na yan. Import lang natin tong, kailangan natin import yung Java SQL. So, import java.sql asterisk para lahat nakasama. So, ano error na to? Ito throws lang ulit siya. So, ngayon, para malaman natin error, magta-try catch tayo. Try, then catch SQL exception dot print stack trace. Tapos itong nasa loob na to ay kakopy natin lahat sa loob ng try, kasi gusto lang natin siya i-try. Tama ba? Tama. Uy, napasobra ka, idol. So, ayan. Ayan na siya. Sabi dito, throwable. Huwag na natin pansinin yan. So, ngayon, tatry natin na siya i-run. Let's try kung magkoconnect ba siya. Feel ko may error. Oh, so, sabi dito, TCP/IP Microsoft connection host to local host port error connection. So, ayusin. Pag nagaganyan, balik tayo dito sa SQL Server 2022. Tapos, Java Connect and SQL Server. Try din natin galawin tong i-enable natin siya, tapos yan, tapos natin iba. Okay, enabled na siya. Ito, enabled na rin siya.
Tanggalin natin yung mga 0. Null lang siya. Apply natin. Then dito, tanggalin natin yung mga 0. Yan. Tapos try natin ulit. May error pa rin siya, so support pa rin siya, may error. Try lang natin galaw-galawin yung port para mapagana natin. Java Connect, tama, faculty. So doon pa rin tayo may error. So siguro restart natin to. Check natin kung may faculty ba talaga tayo na table. Let's connect natin. Piliin natin Express. Ito, piliin natin itong Java Connect. Yan. Tapos Server SQL. Tapos Java database natin. So, tama naman tayo dito. Lipat ngayon tayo dito sa server management. So, dito tayo nagkakaproblema. Try natin i-yes yung iba. Try natin yes, apply, and faculty, tama naman, Java. Run na natin siya ngayon. So yun, connected na siya. Ganun lang guys. Nakita natin connected na siya. Ginalaw lang natin yung mga port. So ayun lang guys, sana magawa niya rin, makonect niya na rin niya. Paalam.